Berada naman si Maring I Queenie. want to eat it. Okay, open it. Wait, Mama. Maulan pala, nak. Okay, push, push, push. Wow, that's good. Diba? Ayan, doon ako sa aking customer. Tapos ihatid ko si Mixo dahil yung schedule ko doon ay 9:30. At ito, diretso ko na si Mixo. Hindi pala ako naglagay ng lipstick, pero ox lang oy. Kaya yung lipstick sayang lang. Isang oras lang yan magstay at after that matutunaw din kay maglinis man ako. Pagpapawisan talaga ako dun sa loob. So Mixo, come here. May time pa naman ako, pero pag hatid ko kay Mixo 10 minutes na lang yung time ko. Dala ko naman lahat yung aking gamit. Andito na sa loob ng sasakyan. Yung mga basahan na lang ay galing doon sa loob ng bahay kay nilabhan. Pero yung lagayan talaga ng gamit ko sa paglinis, dito lang sa sasakyan. Okay. Here we are again sa ating customer. Ayan, tama lang yung dating ko. Kaya 9:30 man yung aking schedule dito at ngayon ay 9:27 ng umaga. So, hakutin ko lang yung aking kagamitan dito sa dalhin ko lang yung aking gamit dun sa loob. Ay, ito ba? Okay, dito ba lahat? Okay, I think so. Dito na kayo. Nilagay ko man lahat yun. Dito. Okay, so let's go inside. Tingnan ko muna to. And yung brush. Ay, sauna lang yun yung aking lilinisan today. Pero tagal-tagal din ako natapos doon maglinis sa kaniyang sauna. Kaya medyo malaki at tagal-tagal na din daw hindi yun nalilinisan. So bakbakan ako dyan sa kanyang sauna. Pagpapawisan ako doon kaya walang bukas na window. Meron yung window doon sa maliit na sauna. Okay, so work muna tayo ha. Finally mga Mars and Pars, I'm done and I have good news. For sure kayo matutuwa din sa good news ni Maring Queenie. Dito, uwi muna tayo ng bahay and then later I will share sa inyo yung good news ni Maring Queenie. Ay, sarap sa pakiramdam maglinis basta makareceive ka ng good news. Ito, maganda din yung araw. Maganda din yung ating day to day kay lumabas si Haring Araw. Ayan. Si Pars natin, this month of November, hindi siya pupunta dun sa Helsinki para sa class nila. So ito, almost 1 month si Pars sa bahay. And then sa December, yung kanyang back to school. Pero 1 week lang dahil Christmas vacation na naman niya. So matagal-tagal nating makakasama si Pars sa bahay. Pero mayroon po siyang work pag andito siya sa Kotka. Kumbaga divide yung class nila ba. 8 weeks yun naka-divide. Every 2 weeks sa isang buwan. Tapos 2 weeks dito sa Kotka mag-work sila. Pero ngayon ay 1 month siyang hindi aalis ng bahay. So hindi ko mamimiss si Pars. Kaya andyan lang siya sa bahay. Pero pag wala si Pars, mamimiss ko talaga yung ating Pars. Kay laking tulong niya pag ganito may customer ako, siya ang magpipick up kay Mixo kung meron siyang free o di kaya sa bahay, siya ang tinutulungan niya ako mag-alaga kay Mixo, lalo na pag umaga, lagay ng damit. Malakas siguro ang ulan kanina ba habang naglilinis ako doon sa loob ng sauna. Kaya hindi man ganito kabasa.
Nung umalis kami ni Mix, although basa siya, pero not so. Ito, super basa. Tamang-tama. Gutom na ako. Nandun pa yung pizza na gawa ni Pars. Kaya masarap lutuin. Sabi ko sa kanya, maghumba kami yung nakuha kong karne. Last week, kakakain lang namin ng rice. Mag-potato na naman tayo. Sabi ko, magluto tayo ng humba with potato. Sabi niya, mas masarap daw yung humba na with rice. Yo, awesome. Ay, tambi. Dahil yung jacket ko ay nangangamoy lumang bahay. Every time na pumapasok ako doon sa customer na yun, yung jacket ko nangangamoy old house. Yan. Dyan lang yan. Hindi na yan. Mga isang araw dyan ay hindi na yan mangamoy. Bukas gagamitin ko din yan. At si Pars naglilinis. Linis yan? Cleaning? Cleaning. Very good husband. Someone need to do it. Who? Who do it? I'm doing it. Okay. Just Okay. kidding. Just kidding. I have surprise. Mukha yung latos. No. Miyasan miya nasya ka! Minakapta. Congrats. Miyasan miya Great. nasya ka! Great. I was secretly hoping, but I did not Yo! dare to say anything. So nice. So monthly. Ang tiyan. Tiri-ay. Wow. Yo! The good news is, may regular customer na ako mga Mars, yung customer ko kanina. Here we Ayun. go. Inaccept niya yung offer ko na sa isang buwan, 2 beses ako maglilinis doon. Kasi yung gusto niya ay isang beses lang, isang buwan. And then, yung gumagawa nga ako ng business agreement. Kailangan siya, pag-isipan mo talaga, hindi ka lang naka-focus na kikita ka. Of course, mag-focus ka din na alam mo yung solusyon para hindi ka mahirapan at yung magiging satisfied yung customer mo. So, ang ginawa ko ay sa isang buwan, 7 hours akong maglilinis doon sa kanya, pero divide po siya. Instead na isang beses, so 3.5 hours ako maglilinis doon sa kanya. Yung offer ko ay very okay. Hindi ako masyadong mapapagod kumpara kung isang beses ako maglilinis doon, dahil isang beses ka maglilinis, mapapagod at mapapagod ka kay mas malaking trabaho yung gagawin mo doon. Gaya nung una kong linis doon sa kanya, umamot ako ng 7 hours doon sa kanya at hindi ko pa natapos yung sauna. So, lahat ng oras na gawa ko doon sa kanya ay, ilan ba yun? 7. So, 9 hours ako doon naglinis sa first linis ko sa kanya. So, pinag-isipan ko talaga ano yung gagawin ko, ano yung solusyon ko para hindi ako masyadong mapagod at the same time, satisfied si customer. So, yun, 3.5 dalawang beses sa isang buwan. Pero divide po yun siya. Ang ano lang doon, ang lagi kong gagawin is yung mag-vacuum, magpunas sa mga gilid-gilid. Pero yung sauna at yung ibang work, divide din yun siya. Hindi ibig sabihin na sa 2 beses na punta ko dito, maglilinis ako ng shower room or sauna niya. Hindi po. Isang beses lang siya sa isang buwan. Pero ako na bahala kung kailan ko siya lilinisan para next balik ko, hindi ko na siya gagawin. Ganun po yung style na naisip ko. Nagbasa po talaga ako kung ano yung, alam niyo yung pagdating sa business na hindi ka lang kikita and of course, satisfied yung customer mo. So, dahil satisfied si customer sa linis ko, ayun, kinausap ko siya kanina, in-offer ko na ganito, ganyan. At yung price, okay na okay sa kanya dahil naka-discount na din siya kumpara sa isang beses na linis ko doon. So, gaya nito, maglilinis ako doon ng isang beses sa isang buwan, 9 hours. At samantalang ang offer ko sa kanya is 7 hours lang per month at nakakatipid siya. Bahan.
Emotion ko. Joo, tosi hyvä ensimmäinen. Tästä se lähtee, rakas. For the Way first to time, go. for the first time. Kaya, nung umuwi ako, yung nagdadrive ako pabalik, Joo. na emotional. I managed to close the deal with my very bad Finnish language. That's very good. That's very good. So as you see, it's not so bad. So it's not so bad because, After all. yeah, after all, we communicate well. Yes. But Hansane Muleta, your Finnish language is very good. So It's getting better. it's getting better. Every day. Hindi naman po ako nagmamayabang na magaling talaga ako ngayon magsalita ng Finnish. Nakakaano lang. Alam niyo yung siguro, if I rate yung Finnish language ko, nasa 75% na si Maring Queenie, hindi nasa 50%. Balang araw, magiging 100% din yan. Sa ngayon ay hindi pa masyado ayan, konti pa lang yung nagagamit ko. Nagagamit namin siya dito sa bahay, pero yung ibang mga words, bago sa akin. Kasi sa work, yung mga ka-workmate ko, minsan nag-i-English, at minsan hindi rin masyadong magaling din mag-Finnish, kaya ayun. But I'm so happy, Raka. Me too. I'm so happy for us. Yo, finally. So nice. It really is so nice. Finally. And that's why when I first entered that house and Yeah. when I talked to that guy, Yeah. it's like, it feels so comfortable Just. to talk Joo. to him. Because there is some people that you're not comfortable, it's It like is, you're it is, scared. it is. But Yeah. with that customer, Yeah. no, it's like magaan yung pakiramdam ko sa kanya. And he just talk So like nice. that. Yeah, it's so So nice. So very, Very nice. Thank you, Lord. I was, oh my God. Ay. Na-busy kami ni Pars dun sa aming business. Kaya nagpagawa kami ulit ng flyers or yung advertisement, pero this time doon na namin siya pinalagay sa newspaper at hindi lang dito sa Kotka ang madideliveran nun. Kasali na din ang Hamina, yung sa side nila Rosalina area ba, madideliveran na dahil yung sa newspaper maliit lang siya, pero makikita mo naman doon na yung mga advertise, kasi lalong-lalo na ang mga matatanda, mahilig yan sila magbasa ng newspaper instead sa internet. Yung mga gaya nila Bianan ba, mahilig yan sila sa newspaper, yung old style. So, na-figure out ni Pars kanina, mura lang pala ang bayad nun. So, pwede kaming magpa-advertise doon twice a month. At 75,000 pieces ang pwedeng ang maide-deliveran. Kumbaga, 75,000 pieces na newspaper yung maide-deliver. Ano yan? Kasali na sa yung mga apartment, yung gaya sa amin na mga building at mga bahay-bahay, tapos yung row house, ganun. Yung dati kasi na ginamit namin na flyers kung saan kami nagpapa-deliver talaga, ay medyo may kamahalan siya at limit lang yung madideliveran nun. Nasa 9,000 houses lang ang madideliveran nun at hindi yon makakapasok sa mga building gaya sa amin ba, yung mga ganyan, hindi siya makaka-deliver. Kumbaga, ang madideliveran lang ay yung houses na andito ba, yung gaya dyan sa amin, yan yung kapitbahay namin, ganyan, yung same la Ate Julie at yung mga sariling bahay, ganon. Kung napansin nyo po, yung mga pinapasukan ko mostly ay yung mga sariling bahay talaga. Meron mga apartment, pero nakikita nila yung advertise namin through sa kanilang mga relatives. Like yung isa ko ding customer na nakatatlong linis na ako, apartment yung pinupuntahan natin.
ang nagbabayad nun ay yung mama niya. Kaya nakakapasok ako dun sa building. And at least, worth it naman yung gastos namin. Sa umpisa lang talaga ang medyo magastos. Hindi pa tayo makakita ng yung kita natin. Kung meron mang kita, ruling lang muna namin. Gaya ngayon may kita, pero ginagamit muna namin sa pag-advertise. Kaya hindi pa naman kilala yung aming company. So sabi namin ni Pars, maka-regular lang kami ng limang place. Okay na yung aming financial dyan sa cleaning business namin. Kumbaga makaka-survive na kami ba, makabili ng gamit, makapambili ng gas pag merong customer, ganun. Yun yung tinatarget namin ngayon. Sabi nga ni Pars, step by step, wag masyadong yung atat. Kaya pag masyadong atat tayo, parang susuko tayo agad kasi wala tayong nakukuhang customer. At least yung ganito pa konti-konti, padahan-dahan, hindi tayo nagmamadali, hindi man tayo sumali sa paligsahan kung sino makakuha ng customer una. So dito lang tayo sa step by step na ginagabayan naman tayo ni Lord. Pinagdasal ko talaga every night na Lord, sana kahit isang regular customer lang bago matapos ang 2024. Ito na nga. Ayan, kay back to work si Maring Queenie bukas sa hotel. At naalala nyo po yung aking sapatos doon ay surrender na. Kailangan kong bumili ulit. Nexo, sino binababay mo? Ito, nagbabay-babay. Eh? What you? Nine? Stop. Ah, stop! Okay, akala ko nagbabay-babay siya. Dito kami sa... Hey, ito. Minihakit ito piyan eh. Auto, Diyos ko. Ano lang bibilhin natin? Ito daw yung gusto niya, kay sakay daw siya. Hey, tuyo liyan, iso. No use 8 tarbits ni 8 tarbits eh. Tule. No need. Ito. Ayo, ikaw kasi. Ha, okay, bye. Bahala ka, iwan kita. Oh, hey. This is not a playground. Don't do that again. Sige ka. Oh, come here. Hold mama. Hold mama. Mabait naman yan. Ha? Ikaw lagi ka nalang bored. Ha? Lagi ka nalang talaga bored. Minsan hindi ko alam yung gagawin ko sa'yo. Yung pagod na pagod ka na. Kailangan mo pa siya ilabas yun. Ang ganda naman ito eh. Pamangkin ko ng babae. Ang ganda. Ang cute. Ito, mga dress. Tamang-tama to sa kanya or malaki pa to. Ang pamangkin ko na babae. Diyos ko. Kung hindi sila pupunta ng Amerika, magbabalik ba and box ako para sa kanila. Damit ba? Sana meron ako makita ditong mura na sapatos. Tignan natin. Doon. Wala, naka-outlet na ako. Ito, tag 5 euro. Ano naman to? Mga naka-sale. Ito naman, 2 euro na lang toothpaste. Ito mga naka-sale dito. Mahal pa man. Yan, outlet, 9 euro na lang. Ano to? Water gel. 12 euro na lang. Oh. Wala man ako budget nito. 12 euro. Is this soccer? Lumi valo. Voide. May kata palo mixo. Kay nawala manggod yung kulang sa hangin. Wala kaming pangpahangin nito. Kaya pala mura. Nakasil kay wala na hangin. Yung mata niya dyan sa mga laruan. Come here. No buying toys. Malapit na ang Pasko, okay? Okay. Yo. Pero si mama dito na shopping. Ang ganda. Ang ganda naman itong t-shirt. Simple lang kagandahan ni Maring Queenie. Ito sa akin, maganda na yan. Pero mahal pa. Ano ba? 20. Dito yung mga sapatos nila. Mama need to check
shoes, working shoes. Dito. Kasi minsan merong ano dito, mura. 75? 40 kahit naka-ano na siya oh. Naka-sale. Ay wala man dito nak. Working shoes. Ay ito. Ay ito. 10 euro lang. Ito ano man to? Pangbata. Check ko nga to kung magkasya sa akin. 38. Minsan kasi kasya sa akin ng 38. Minsan naman malaki. Sana magkasya pa. Nag-iisa na lang to. 10 euro lang. Ay sus. Malaki pa. Maluag. 37 sana. Sayang. Wala na kasi ibang size to. Kung ano yung size na meron dito. Ito na lang kay outlets. Size man itong naka-display. Wala akong nakitang sapatos dun. Mga malalaki. Pag dun naman ako sa yung hindi siya naka-sale, Diyos ko. Pinakamura dun, 35. Hindi siya worth it. Kaya kung hinayang ako sa sapatos ko, Mars. Kaya pag bibili ako ng ganyan, siguro yung mga 10, 20, okay na yun sa akin. Okay. Kaya maglalakad na lang kami ni Mixo, papunta dun sa unahan, yung outlet stadium. Stadium outlet o outlet stadium. Ayan, naguguluhan na ako. Doon lang naman sa unahan para makapag-walking din. Hindi yung sakay ka lagi ng sasakyan. Yan, dito na kasi sa Raya Market may mga sapatos. Pero tignan nga natin dito sa Raya Market na. Baka meron. Let's check us. Baka meron din dito. Ha? Oh, dog. Yung ano? Kiwi or stone. Shoes. Asan yung sapatos nila dito? Ha? Nomita. Ang dami mong sat-sat. Oduta! Uy, oduta kay dito ra oh. Ibang yung sapatos nila dito. You can go there. You go there. You go. No, I know. I will go there and then I will check first my shoes. Sige. I will follow you after I check here. You go first and then I will follow. Okay. Okay. Hey, wala man ganito. May mga sapatos. Okay, winter time. Mga ganito man. May mga fleece. Dito sana oh. Ay, bigat naman. Okay, dito. Wala mo mga ganito. Pangit man to kay matanggal sa paa. Gusto ko yung closed shoes talaga para pag nag-walking ako, hindi matanggal sa paa ko. Wala pala dito sa Raya Market. Doon talaga to sa stadium ako makabili. Kung saan ako lagi nakakabili. Know what? Ang dami niyang gusto sa Pasko. Oh, ano? Show. Nomita. Nomita. Autotas. No, erilainen auto. Sulla on miljoona autoja kotona. No mitä? Ehkä ei ole enää. Ay, no mitä? Hinahanap niya yung ano niya, tuivo o hinahanap niya yung Christmas request niya. Girl, sige, pili ka dong. Kaikki on vaihtanut kauppaan. Nag-change na. Wala na no? Ei ole mitään Kiva, ei ole enää. What do you want man pala? Car or dinosaur? Dinosaur. Dinosaurus O tala ay oli dinosaur. on taas Numisa. täällä on. Tapos meron talagang dinosaur. Asa man daw be? No? Asa? Asa daw? Si, ay oli. Ay oli.
toivoisin lauluksi miten noi auto. Okei. No kerrotaan joulupukkille, okei? Ja mä myös toivoisin tota. Okei. Yun na, sitten mä muistan, että mä lähetän kuva sinne joulupukki. Okei, let's go. Ja mä näytän mitä muuta. Sus, dami pa. Dami mong request. Pero nakabili na ako sa Temo. Se oli. Nag-order na kami ni Ai se oli Pars. täällä. Ano na naman yung baril-baril? Pinahilo na ako sa'yo dong. Myös toi on tällaisia. Okay. Yo, no ni, I know now what you want for Christmas. Okay, let's go out na kayo. Wala yung hinahanap ko dito. Niin sä ostat jotain mulle. Yo, Christmas is coming. I told you, Christmas is coming. You will receive a lot of... Do you remember? Last Christmas, Santa Claus visited you. Ai siis. Labas na kami dito. Ja. Wala akong napala dito sa working shoes ko. Bakit wala nang mga display ngayon? Ilang shop na tong pinasukan namin. 4 na. Pagod na yung aking kasama. Sabi ko, punta kami ng Tukman eh. Nagwawala na kay napagod na daw siya maglakad. Kay nakabudol man ng bola sa mama. Ayan o. Yung kanyang soccer ball. Yung soccer ball na yan, matagal niya nang hinihingi yan sa akin. Wala man kaming time pumunta dyan sa outlet stadium. At naalala niya na dyan siya binilhan ni Pars. Kaya ayun kanina, binagbigyan ko na lang. Akala ko sobrang mahal niyan. Nang maabot ng 30. 10 euro lang pala yan. Expect ko talaga. Nung sinabi niya, Mama, I want ball. When you gonna buy me the soccer ball? So yun pala. Kay mura lang. 12. Kaya sabi ni Pars, nung nawala yung bola, we will buy again. Oh. Ngayon, alam niya na kung paano mag-care ng bola. Sabi ko, pag winala mo pa yan, hindi na kita babay. Hindi ko na siya bibilhan talaga. Ayan, oh. Hindi na nag-iimik. Kay pagod na siya. Ang layo pa naman ang nilakad namin. Iniwan ko yung sasakyan dun sa City Market. Maghanap na lang ako sa Temo. Baka sa Temo ako makahanap ng magandang shoes. At kung mura lang, edi 2 na bilhin ko para pag nasira, may extra ako. Kaya naman pala pagod. Kaya hindi natulog sa daycare to. Pag-park ko sa sasakyan, pagtingin ko kay Mixo sa likod, wala, tulog. Kaya pala sabi niya kanina, I'm so tired, Mama. Hindi ko na kayo maglakad. Kaya ito, nakatulog. Tulog at antok at gutom to. Kumain naman kanina sa daycare. Pero hindi natulog kay nagising to kanina. 8:00 na, and then lumabas kami ng bahay. Ano oras na yun? Before na lumabas kami. Oh. Si Pars kasi ito, ginigising ko talaga to siya na 7:30 para makatulog dun sa daycare. Sana si Pars. Pagbuksan sana ako. Puta. Iso. Big boy. Big boy. Yeah. People bata. Hanok ko auto sa. Ayo. Mas ka inok ko. Ay ko disa. Yo. Oi. Yahan onal ka, and he's also hungry. Mag-gym ako. Gabi na, mag-alas 6 na maligo ako mamaya kay yung aking buhok nangangamoy. Bahay talaga dun. Maligo, mamaya na ako maligo yung buhok ko ba kahit kahapon naligo ako. Ngayon nangamoy lumang bahay. Yan ang problema, basta luma na yung bahay kay kahit mga hours ka lang dun, paglabas mo, dala-dala mo yung amoy ng bahay ba? Bakit ganun? Rakas! Why the old house smell
Is there is a mold? No, no. So it's just like It's just like old house smell, like the material they use, like earlier when they built houses, yeah. and just like that. So it's like If there is a mold, then you really can, like, it's very dangerous. like and stinging the smell. It's Okay. really bad. But I remember my old house. It really also smells like Where? in Pekkola, that old one. The No. one you built. No, the one before it. Okay. It was also like all my clothing and like it smells that Smells bad. like old house smell. And it was because I think it was the carbon they used Okay. to the walls and like that. Okay. That's why. I hate that kind of smell. Maano talaga siya mga Mars? You noticed? May amoy talaga siya. Like you can recognize that smell in the market, for example, when you're standing on the line, people in front of you or back of you. I can smell that old house Yeah, it's smell. from the clothes. Yeah. Kahit yung jacket ko, saan ko ba nilagay yung aking jacket? Dun lang siya sa gilid ko. Yung gilid ng sauna door. Dun ko lang nilagay yung aking jacket na amoy. Paglabas ko kanina, amoy na amoy. That's why I said do not fry that dried fish inside because I don't want my clothing smells dried fish. The only one solution, you buy me that outdoor, what's that, cooking pan or what's cooking stove? That's the only solution. We had and you throw it. Yeah, because it's not working anymore. Why you break it? I've been frying outside. And you did not even bother to remove it inside. No, Yes. that's why. Yeah, you always leave the pan on it and it stayed there like 2 weeks. You buy me, I want that. That was too little, 2 months. It was just there on our balcony. Because I didn't. You can buy me induction. I want that induction. Induction. It's more fast. Yeah, it is. And actually it's not even very expensive. Yeah, my Christmas gift. Maybe. Oh my God. It's practical too. So you really buy Yeah. induction. Thank you for... I'm not so excited anymore of my Christmas gift. I will know. If I open it, okay. I will just prepare my dried fish to fry outside. It's like that. It's like a steam. I think it's not yet. No matter how much I heat it, nothing happens. I remember I noticed there is whole meat there. I think that's it. Nagprito kasi siya. Ay, nagprito. Ito ba yung nakuha ko na meat doon sa Mr. Binyan. It's mixed. It's a steak. Don't torture it! Why, you want to eat this steak? Be my guest. No, thanks. Don't throw it. I still can use it. For what? Just put it in the pan. It is in the pan. No, later ba? Kasi kaya nagisa si Pars ng ground meat ay plan niya gumawa nung bread press na yung meat ilalagay mo siya sa bread at meron kami yung machine. Yun yung plan niya. Mixa, go to gym, okay? Mag-gym muna ako kay grabe yung katamaran ko. Dahil malapit ng aking regla. Ito yung problema ko. Basta malapit na ang kaarawan kay craving, kain ng kain, tapos tamad na tamad akong gumalaw, tapos bored na bored. Kaya mag-gym muna si Maring Queenie. Nagluto na naman si Pars. Pang breakfast namin tomorrow. Kaya masarap to siya. Ayan o, may tinapay. Yan yung kuha natin kay Mr. Bean. Ala, sponsored by Mr. Bean. The bread and the meat. Ganyan pala yung ginagawa niya. Nilalagyan niya ng ketchup. Okay. And what else you put?
Then I put slice of cheese. Okay. Yan yung ginagawa niya. Yan pala yung nilagay niya. Kaya pala masarap. And crispy. Like that. One for you, one for me, one for Mixo. But Mixo, one slice is There enough. comes for like four. Ah, Four four. halves. There is also? Yeah. There is already? Or there is already No, one? no, Ah, no. ah, so you are just heating it. Yeah, I'm preheating it. Okay. Ah, and then like that. Ooh. Like, you sure? Why it's up? I thought it's No. Then when I put it there, I have to put some oil with the margarine, so Ah, it will gives nice color and like. so plenty. No, it's not so plenty. It will fry away. It's fat. No, it's not. It's Healthy fats. Healthy fats na margarine. So, there's more. Ganyan. Para bukas, iinit na lang namin doon. Ready na. I still need this. What? The margarine. The other side. Diyos, kakakugihan ni Pars ngayong araw na to. Add it like that. Oh. There is meat. Coming out. Go Yeah. back in. Maybe it's more easy you put the bread first and then tauta. No. Okay. Actually, Don't put. I shouldn't turn it around. I did it differently last time. And that's enough the margarine. Oh yeah, the margarine. Okay, let's put it It's together. very unhealthy. Unconscious. Very curious sa mga Like that. ano na yan, Mars. Sobrang uwi ka na. Ito naman, hindi naman to siya margarine. Ayan may heart pa nga. Ayan. So meaning, it's good for the heart. No, I think no fats is good for the heart. This is made of rupsi, and I don't know what it is in English. That flour? Yeah. Yeah. You put a lot of margarine. Dami mong kaartihan, Mars. It's unhealthy. Ayan. So, yung sabi ko po pala sa inyo, dito kami nagpalagay ng advertise. Ganyan. Ganito siya na advertise. Pero kung ganito ba to siya. Meron yun dito yung maliliit. Or yung sa isang, ano yata yun? Sa isang newspaper. Ano yung sabi ni Pars kanina? Ito. Dito. 76. I thought it's 75,000 pieces. It's 76. Yeah. This advertise yung pinalagay ni Pars at ganito lang siya. Maliit lang po kay hindi pa alam ni Pars kung paano yung malaki-laki yung ganito ba. Ito. So, nag-try lang muna kami sa maliit. Asan na yun? Asan man yun? Ito ba yun? Nahirapan tuloy ako. Ito man yung pinakita niya sa akin. Ito nga. Ganito lang po siya. Maliit lang. Ganyan. Ganyan siya kaliit. Pero at least, di ba, yung mga lolo at lula, dahil hindi na yan sila mahilig magbasa sa internet or gumamit ng internet, kaya meron pa ding ganito. Newspaper. Ayan. Every week to siya dinideliver once a week. Every Wednesday yan siya. So, pag ito, okay. Ko-continue namin yan siya twice a month. Kay sayang din. Baka meron tayong makuha dyan. Gagawin natin lahat ng paraan para
makakuha tayo ng customer. So, ayan ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat. Hello!